Magandang araw po sa inyo lahat guys. Update po tayo guys sa sunog. Meron pong ipapaabot si kaibigan. Napaabot po niya noong isang araw po ito tungkol po sa sunog na meron pong magaganap. Meron po siyang nakuha nga impormasyon karon na delikado ang mga area na mga dool daw sa mga kabalayan. Kaibigan, uulitin po daw namin na maipaabot sa inyo. Mag-ingat po kayo sa mga bata na maglalaro ng apoy. Yun po, dahil po pwede makapagbigay ito ng aksidente, lalo na yung mga bahay po ninyo na pinaghirapan na maitayo. Yan, no? Baka po bigla na lang mawawala dahil po sa nakita ng ating kaibigan. Okay lang po yung bahay mawala kaysa buhay. Saan po ba ito tatama, kaibigan? Matay. Dili man ako gusto ani guys nga ipaabot ani. Basta nakita ni kaibigan karon guys, mag-amping yun ang Metro Manila. Labi na kung tag-init. Kung tag-init, mo yun ang pinaka-delikado sa sunog karon. No, dapat mag-ingat po ang mga nasa Metro Manila, lalo na po yung mga malapit po sa kabahayan, squatter area. Lalo na yung mga building na karaan na, ayaw yun mo kumpiyansa karon. Sabi ng ating kaibigan, kaya nakita niya na naagyoy may tabong sunog guys, na susunod na naman po talaga sa Israel. Kung meron po kayo mga empty na mga galon, container, yung si kaibigan, dapat po sidlan po niyo ng tubig, no? Sudli, tubig na. Kaya magamit na sa pag-abot sa panahon na mag-umpisa man ang sunog diya sa inyo, at least agad ninyo, mabigyan po ng lunas, mabubuan agad. Kasi po pag nagpanik kayo, kung wala kayong naimbak na tubig, doon pa kayo sa kapitbahay nyo magkuha, sigurado ilang minuto po yung apoy guys, madali po talaga yan tutupukin yung mga bahay, lalo na po pag medyo may may edad na. Ito po yung babala ni kaibigan ngayon, lalo na tag-init, summer. Marami pong mga makasagupa po sa ganitong mga trahedya tulad po ng sunog guys. Kasi napakasakit po isipin na meron tayong pinatayo na pinaghirapan na bahay ay masusunog lang sa walang kwintang nangyayari, kaibigan. Sa lahat po ng mga nakapanood sa ato ayaw muog kumpiyansa karon sa sunog tungod kay nakita ni kaibigan na apagyud di ay na susunod po dito, na yung pinakamalaking city po talaga guys, na nakikita ng ating kaibigan ang pinakadelikado po dito sa sunog, tulad po ng Manila, Cebu. Di po natin alam sa mga mall. Kaya yung mga hula ni kaibigan ay minsan po talaga ay agad-agad po talagang natutupad. Hindi lang po ang aksidente sa sunog ang ato ang bantayan, kundi pati yung lindol. Kapag tag-init guys, sigurado mayroon makasagupa ng mga lindol, lalo na po ngayon Mayo. Kaya gusto ko i-update sa inyo, kumustahin natin si kaibigan, kasi po Mayo na. Kaibigan, kumusta po yung trahedya po na yung kalamidad ba na lindol? Kumusta po? Wala po bang nabiguan po ngayon? Ayaw na mo kumpiyansa guys, kaya nga nakatawid tayo sa April, walang nabiguan, no? Pero makasagupa pa rin ang ibang lugar ngayon sa malalakas po na lindol, tulad po ng Myanmar, dinaanan po yan. Di po natin alam, dadaan naman po sa ibang bansa. Kaya dapat po mag-ingat kayo, lalo na po yung Pilipinas ay yung fault line, kumustahin din po natin, kaibigan. Diyos ko.
Totoo po yung kaibigan. Ito po yung tandaan nyo guys, ang fault line ay hindi pa rin nag-iba o hindi pa rin na naging normal. Lalo pa itong umangat. Kaya yung mga bulkan po ngayon nagising ay nagpapatuloy sa tawag dito. Maraming salamat po sa inyong babala. Guys, mag-ingat po kayo dahil po sinabi po ng ating kaibigan, nakatawid man po tayo sa April, wala pong malakas na lindol. Ngunit sa init po ngayon sa Mayo, dapat po mag-amping ta. Mayo 3 na po ngayon, no? Huwag po kayo magkampante, mahilig sa mga mall, yung malalaking mga gusali, kung saan po kayo pumupunta. Huwag lang po kayo magtagal po doon. Lalo na hindi po natin alam ang mga sunog na magaganap dahil po sa panahon natin ay sobrang init na. Kaya nagpapasalamat po tayo kay kaibigan natin na Dwinding Lino ay lagi po siya nagbibigay ng paalala. Lalo na po yung fault line po dito sa Pilipinas ay wala pa rin pagbabago dahil po hindi naging normal. Lalo na ang mga bulkan ay gising. Napakaraming bulkan po yung nagising ngayon guys. Yun po, isa na po sila po doon makapagbigay po ng trahedyang malalakas po na mga kalamidad tulad po ng lindol. Kaya dapat mag-amping mo. Kaya ang trahedya dili gid nato matagna. Ang samo lang kung ayaw po ng mga tao na makapanood sa mga ipinapaabot po ng mga duwende, wala pong problema. Pwede po kayong mag-exit po doon, aalis po kayo sa video natin sa channel para po ay hindi po kayo magalit lalo. Kasi alam po natin, parang corny man po talaga pakinggan po yung mga ipinapaabot natin sa inyo. Ngunit napakaraming mga tao na nag-chat po sa amin. Ito po ay napakalaking tulong po na mayroon po tayo na ipaabot na advice. Kaya kaibigan, ano man po ang inyong maipaabot ngayon, walang makapagpipigil guys, sabi ng ating kaibigan, no? Kung ano man po ang ikakabuti sa tao, ipapaabot at ipapaabot po din daw niya sa atin. Kaya napakalaking bagay po ito sa atin dahil po pinapahalagahan po tayo ng ating kaibigan. Ayaw po niya na mayroong mga tao na mapapahamak na makikita po nila, kasi ayaw po talaga nila na mayroon pong mga inosente na madadamay. Ayaw mo kumpiyansa karon guys, kay dili na maayo. Wala na safety karon sa kalibutan. Dili na safety ang ating ginagalawan po dito. Napakarami na pong mga karumal-dumal na mga pangyayari na hindi po makakain po ng isang tao. Pati yung hayop guys, mahirapan ang kumakain po dito guys dahil po sa kagagawan po ng mga tao. Anak mo, kaya mong tudasin, asawa mo, grabe, dahil po yan sa mga bisyo. Sana po mayroon po makapagbigay po sa atin na mga mamumuno dito sa atin. Sana ibalik na lang po yung dito, batas, no? Kung sino man po yung mga tao na mahilig pumaktay ng tao, buhay na lang po ang ipapalit para po, no, makapugong ang mga tao nga ingani po ang mga ugali. Yun po ang pinakabaganda. Magtatalong po tayo kay kaibigan ngayon.